Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, binigyan ko lang ng problema yung sarili ko. So nakita ko yung termination paper ng dating helper dito. Diba? Tanga-tanga ko. Binigyan ko tuloy yung sarili ko ng stress. Ayan. So hindi naman. Pero nag-worry lang ako. Ma-share ko lang. Ayan. So umalis yung amo ko. Nagbakasyon sila sa Macau for 5 days. Ako na naman yung naiwan. Nung nakaraan, pumunta din sila ng Thailand 1 week. Ako din yung naiwan. So, ganito parate. Pero mas gusto ko na nandito sila para nakikita nila yung trabaho ko. Hindi yung ako lang dito and then hindi nila alam kung ano ginagawa ko. Ayan. Pero kanina, pag alis ng amo ko, hinatid ko sila sa labas. And then sabi ng babae sa akin, be careful yourself, okay? Sabi niya ganun. Sabi ko, oo. Dito lang naman ako sa loob ng bahay. Ayan. So, nung nakaraan pala na iniwan nila ako, buong linggo akong nasa loob lang ng bahay, boring na boring ako. At patugtog lang ako ng sound and then, kasi ako mismo nagta-time sa sarili ko. Sabi ng amo ko sa akin, pag matapos na daw ako sa ginagawa ko, pwede na daw akong maligo or ganyan, tapos na matulog, ganyan. So, take a rest, sabing ganun sa akin. Pero, yung nakagawian ko kasi, gigising ako ng 6:30 and then, maliligo ako ng 9:45 o alas 10. So, ganun pa din ginagawa ko kahit nawala sila. And then ngayon, natapos ako ng 9:45 I think. So, ngayon nasa 10:20 na. Kakataas ko lang maligo. Ayan. So, kanina inatid ko sila sa baba and then, pag akyat ko dito, nagse-cellphone muna ako. Ayan. Kasi wala naman na sila. So, upo-upo lang ako. Buti ka mo, naghugas na ako ng plato. So, nung time na parang na-bored na ako, mga 1 hour na akong nagsi-cellphone, naghugas na ako ng plato. Maya-maya lang may nagbukas ng pinto. Yung amo ko pa ng lalaki, bumalik kasi nga hinanapan pa daw sila ng passport nung nasa immigration na sila papuntang Macau. Ayan, so kinuha niya yung passport. Ayan, so buti na lang kamo. Pero lahat ng CCTV nila, binuksan nila ngayon guys. Nung nakaraan, yung doon sa kwarto nila na tinutulugan walang CCTV and then yung sa kwarto ng sir ko, yung computer, wala din. So yung may CCTV lang talaga na active is yung sa pinupuntahan ng bata, sa laruan niya, ayan, and then dito sa sala and then sa kusina, ayan. Sa kusina, baka siguro iniisip nila maubos ko yung pagkain. Ayan, so wala naman silang sinisita, hindi naman nila ako sinisita. Pero ngayong araw, kasi umalis sila, nagkalkal ako uli. Nung nakaraan, nagkalkal, ilang beses ko na kinalkal yung mga basket-basket ng mga kung anik-anik dyan. So ngayon, nagkalkal uli ako and then tinapon ko yung mga parang ano na, hindi na naman na kailangan. So, pinagtatapon ko. And then, may isang papel na nakita ako. So, ilalagay ko siya dito. Nakita ko yung papel nito. Ayan. So, termination letter ng dating katulong dito. Oh my God, baka marinig nila. Nag-vlog ako. Ayan. So, termination letter. Wala namang reason kung ano. Pero, kating-kati yung kamay ko na tanungin yung babae. Kasi, na-search ko siya sa Facebook. And, siya nga, nagtatrabaho siya dito sa Hong Kong. Ayan. So, nandito siya ngayon. May ibang amo na siya. So, December 2022, nag-end yung notice niya 1 month. So, 4 na buwan. Hindi. January, February, March, April, May, June. 6 na buwan silang walang katulong. Ayan. So, kaya pala pagdating ko, hindi ko may tsuraan tong bahay. Hindi mo alam kung bahay ba o bahay nga. Ayan. So, hindi dilaw na dilaw yung toilet bowl. Tapos, pag naglakad ka sa daan, sa loob ng bahay, sobrang itim na ng paa mo. Kaya may nakatsinelas sila dito lahat sa loob. Kasi nga, pag hindi sila nagtsinelas, puro dumi yung paa nila. Yung bata, yun yung nagpapaalang and then hinuhugasan lang nila yung kamay, yung paa sa gabi. And then, halos yung kwarto ng bata na puro laruan, hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Parang 3 araw ko siyang nilinis. Ayan, bago ko nagawa ng tama yung yung sa laruan ng bata. And then, ang dami talaga. Hindi mo alam, kulot na buhok kung saan, sa kilikili ba o sa baba galing. Ayan, so hindi mo maintindihan kung saan na nanggaling ng mga buhok yun. Partida, bago ako dumating, parang naglinis pa yung amo kong babae. Kasi yung iba malinis pa yung mga towel-towel ng mga CR, ng mga kung ano-ano malinis pa. Siguro winashing niya yun. Ayan. So, ano pa ba?
So nakita ko ngayon yung nag-worry tuloy ako. Ano kayang dahilan kung bakit terminate niya yung sarili niya? So yun yung tanong ko kasi sa akin naman, parang wala naman silang problema. Baka siguro hindi sila compatible kasi yung bata na kakausap ko nga konti pahapyaw. Nung dati nilang katulong is matanda, si Annalyn yung pangalan, kasi nakita ko yung PhilHealth niya dito. So inano ko yung bata. Buti itong bata na to, malalahanin. Hindi siya nakakalimot. Sabi ko, katulong mo si Annalyn? Sabi niya, bakit mo alam? Sabi niya, nakakalimutan ko na siya. Yun pala, sinabi ko sa amo. Ma'am, sabi niya, may helper daw kayo. Annalyn daw yung pangalan. Sabi niya, ay oo, yun yung nag-alaga sa kanya nung simula bata pa siya. Siguro mga 3 years dito, mga 3 years siguro or 4 years yung katulong na yun dito. And then, yung next nga is yung nag-terminate yung pangalan niya is Mavi. Sabi ko, bata pa siya? Tanong ko sa bata uli, kasi hindi ko naman alam kung ano pangalan niya. Sabi niya, oo, pero nung sinearch ko, medyo may edad na. Siguro mga nasa 40 na din yun. Mukha lang siyang bata tignan, pero parang 40 na. Kasi yung amo ko 37, mas bata tignan yung amo kong babae kaysa sa kanya. So mga 40 na nga siya. Sabi nga ng amo ko, ito ata yung sinasabi niya sa akin na alas 6 daw, nag-aalmusal na ng kanin, and then tanghalian 11 kumakain na, nauna daw to magluto, and then alas 6 naghahapunan na daw kasi sa kanila daw yun daw yung pagkain, ganun. And then 2 months pa lang daw to nanghingi na ng food allowance. Ayun yung sabi niya. Sino naman kasing hindi maghingi ng food allowance? Napakakuripot niya. So deserve niya yun, kaya siguro hindi na nakatiis, hindi nakadiskarte yung dati sigurong katulong dito ng pagkain, hindi katulad ko. Kaya siguro ako kasi, pero hindi ko lang alam, baka hindi talaga sila magkasundo kasi sabi ng amo ko, tatanga-tanga daw yun, parang ganun yung sabi. Hindi ako may sabi siya. Kasi tinuturuan niya daw kung saan yung elevator, ganito, kung etong isang elevator hanggang baba to ground floor pwede, sa kabila third floor lang talaga, hindi daw makuha-kuha ng katulong, kailangan pa daw ilang beses ulitin, pati yung mga instruction hindi nasusunod, and then kapag pinagsasabihan is sumasama yung loob. Pero but yun yung helper yung nag-terminate. Ayun, siguro may mali talaga dito sa amo ko. 4 months pa lang ako, magfa 5 months, so tinitingnan ko, parang wala namang nagbago, parang masayahin naman silang pamilya. Parang yun yung observation ko, masayahin naman sila. Isang beses lang sila nag-away nung bago lang ako dito kasi nag-a-adjust pa ako, hindi pa ako marunong magluto. So tinuturuan niya ako, and then late na sila kumakain, and yun yung time na nagsiselos pa siya sa akin, kaya parati niyang pinapagalitan yung lalaki, pinag-iinitan niya. So napiko na yung lalaki, sumagot na sa kanya, napuno na. Ayun, nagsabong silang dalawa. Pagkatapos nun wala na, kasi marunong na ako magluto, so pinapabayaan niya na ako sa kusina, and nakakabanding niya na yung anak niya tsaka yung asawa niya, and then mas okay na yung ganun. Ngayon okay na, hindi na sila nag-away simula nun na sobrang lala talaga na nagsisigawan. Hindi na. Tapos hindi pa naman ako nung bago, medyo nag-a-adjust pa kami pareho ng amo ko. Medyo ayun nga, minsan na niya ako na uutusan ng ganto, tapos feeling ko mali yung ginawa ko, so nagigilty ako nung time na yun. Pero ngayon makapal na yung mukha ko, wala na. Pagka may mali ako, sorry na lang, tapos wala na. Hindi ko na yan iniisip. Nung bago ako dito, pag nagkamali ako, buong araw ko yung iisipin, bakit tanga-tanga ko talaga, bakit nagkamali ako, parang ganun. Pero ngayon hindi na. Hindi, pinapabayaan ko na pag nagkamali, hindi nagkamali, ganun. Pero hindi naman ako parating nagkakamali. Ayan. So, gusto ko siyang tanungin kasi nakita ko yung Facebook niya, pero pinipigilan ko yung sarili ko, baka kasi friend pa sila nitong amo ko, baka mamaya masabi niya na tinanong ko, baka yun pa yung ika-terminate ko, Diyos ko Lord. Ayan, so nag-worry ako, baka hindi natin alam, magbabago yung ugali nila, pero at least prepare tayo, prepare ako. Ayan, so ngayon pinupush ko talaga na maano na yung mga goal ko, ma-achieve ko na talaga. Baka kasi hindi natin alam yung mangyayari, baka biglang mapuno din ako or anong mangyari, kasi minsan pag inabot ako ng maldita ko, lalo pag may regla ako, tas mainit yung ulo ko, ako magsalita, dire-diretso talaga. Ayan, kaya yun yung pinipigilan ko, baka mamaya yun pa yung dahilan. So titiisin ko lang, and then sobrang lamig na ngayon dito guys, nabitak na yung kamay ko, yung mga balat-balat sa kamay ko. So ginaganyan-ganyan ko siya parati, pinag-aanuhan ko siya kasi
na ano na siya, ewan ko, ano nangyari dito sa kamay ko, naawa na talaga ako sa kanya. Ayan, so, ayun lang, na-share ko lang, sana pala hindi ko na hinalungkat, pero kasi, ano, nung sinabi ko yun sa amo kong babae, sabi ko, ma'am, sabi ni ng bata, sabi ni ma, meron to kayong katulong dito na Mabi yung pangalan, sabi niya ganun, tapos tumahimik yung babae, parang galit siya, or basta bad trip siya. Tapos sabi niya, oo. Hindi siya sumagot masyado. Pero, sabi ng bata, hindi niya daw gusto yung katulong na yun. Hindi ko lang alam kung bakit. Siguro, kasi ako bata, isip din ako. And then, tuwang-tuwa talaga ako pag naaasar ko yung bata. Tuwang-tuwa ako. Kaya yung, ko ngayon, kapatid ko, meron siyang alaga na sa Kuwait na 2 years old. Parati pag tumatawag siya, yun yung kumakausap sa akin. Minsan, dinuduraan yung screen ng cellphone kasi inaasar ko yun. Sinasabihan ko, Rema, ano ba yung sabi ko, yung baliw, kalba, sabi ko ganun, tinatanong ko yung yung kapatid ko, ano yung baliw, kalba day, kalba, sabi ko, Rema, kalba, tapos duduraan ko siya, tapos duduraan niya yung cellphone, and then kukuha siya ng stick, tapos papaluin niya yung cellphone, kaya pinatay na lang ng kapatid ko. So, tuwang-tuwa talaga ako pag naaasar ko yung bata, and then itong bata na to, minsan naaasar ko, pero ito kasi iiyak yun, iiyak to, pero at least kahit papano naman, mabait naman siya sa akin, and napapasunod ko naman siya kung anong gusto ko. Kagabi, iinom siya ng gamot na mapait, and then, yung nanay niya busy pag-iimpake, so, nandyan lang din sila sa sala, and then, sabi niya sa akin, painumin ko daw yung bata, first time ko nagpainom sa bata. So, pagka kasi inuuto ko siya, halimbawa hindi siya kakain, or hindi siya tatayo kasi maglalaro pa siya, sasabihin ko, who's the one to go in the table first? Ayan, tapos kunwari tatakbo ako, iiwanan niya yan kung anong ginagawa niya, tatakbo yan siya doon sa mesa, and then kakain siya, kasi parang sa kanya, laro, nag-uunahan kami, kailangan siya mauna, kailangan siya mabilis. Ayun, kaya kagabi, nung pinapainom ko siya ng gamot, sabi ko, who's the one to drink this first? Sabi niya, gusto niya nang uminom, sabi niya, don't say that, sabi niya, kasi nga, mapait, so hindi niya kayang inumin, so nagtawanan yung mag-asawa. Ayan, so okay naman sila, sana hindi sila magbago, and then siguro pinapakiramdaman nila yung ugali ko kung magbago, pero eto na talaga ako, mas the more na tumatagal, mas the more na nagiging okay yung ugali ko, kasi sa una talaga, akala ng iba maldita ako kasi prangka ako magsalita, pero the more na makilala mo ako, the more na maklose mo ako, makilala mo na okay pala ako kasama. Ayun, mas mabait ako pag tumatagal, pero pag una talaga nagbibigay ako ng boundary and nagtataray ako, ganun. Pero pagka tumagal, kahit anong pagkain ko dyan, kahit isusubo ko na yan, hati na tayo, ganun ako. Ayan, so ayun lang guys, na-share ko lang, and then thank you so much for watching. Ayan, mali ata yung ginawa kong nangialam ako. Pero nagkalkal ako, mahilig ako kasi magbasa-basa na kung ano-ano. Kaya nga nalaman ko kung ano yung trabaho ng amo kong lalaki, hindi na ako nagtanong sa kanila. Kasi bawal yun, mamaya, yun pa yung mamaya sabihin Kaya, mahilig ako magbasa kasi doon ko nakikita kung ano yung mga importanteng mga bagay na hindi ko alam na dapat ko palang malaman. Ayan. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching. Bye-bye.